Sa may hangganan ng Popovka at Demidovka, tuloy-tuloy pa rin ang matitinding bakbakan. Dahan-dahang binabasag ng mga puwersang Russian ang depensa ng Ukraine. Unti-unti, pero sigurado. Isang malakas na hakbang ang isinagawa ng Russia nang pinasabugan nila ng FAB-3000 bomb ang isang dam sa Popovka. Ang lugar na ito ay matagal nang ginagamit ng Ukrainian Armed Forces bilang ruta para makapaglipat ng mga armored vehicles patungong Belgorod. Sa lakas ng pagsabog, hindi lang nasira ang istruktura, nabasag din ang isang mahalagang linya ng supply. Dahil dito, hirap na ngayon ang Ukraine sa paggalaw at pagtulong sa kanilang mga sundalo sa harapan. Hindi nagtagal, agad na sumugod ang 328 Scorpions Unit at ang 2nd RSHO Livadia papasok sa bagong nasakop na lugar. Sa mabilis na paggalaw, natukoy nila ang ilang mahahalagang target ng Ukraine, kabilang na ang pansamantalang pinagpupulungan ng mga sundalo at mga command center na gumagamit ng UAV o drones. Matapos ang masusing pagmamatyag, agad na ipinasa sa command ang impormasyon para sa mga susunod na hakbang. Unang tinarget ang isang lugar na ginagamit ng Ukrainian forces bilang pahingahan at coordination point. 2 Molniya drones ang sabay na inatake ang lugar, isa mula sa kanan, isa mula sa kaliwa. Direkta itong tumama sa harapan ng gusali. Sa lakas ng tama, gumuho ang buong istruktura at wala nang natirang personnel sa loob. Pagkatapos ng unang matagumpay na atake, agad na lumipat sa susunod na mga target. 2 UAV command centers ng Ukraine ang sinundan. Ito ang mga lugar kung saan pinalilipad at pinapalanding ang mga drone ng kalaban. Bago pa man sila makarecover, nagpadala na ang Russia ng mga kamikaze drones, sunod-sunod ang pagsabog at buong gabi nagliyab ang apoy sa mga tinamaan nilang pasilidad. May isa pang command center na natitira, nakatago ito sa loob ng isang malalim at protektadong trench. Hindi ito agad napatumba sa unang bugso ng atake, kaya't nag-deploy sila ng isang mas makapangyarihang drone. Sa isang iglap, pinulbos ang huling kuta ng kalaban. Matagumpay ang misyon at tuluyan nang nakontrol ng Russia ang buong lugar. Samantala, sa rehiyon ng Kursk, pinagsanib ang lakas ng mga reconnaissance troops, assault units at drone operators ng Russia mula sa iba't ibang unit. Sama-sama nilang tinugis ang mga natitirang sundalong Ukrainian na napalayas mula sa kanilang pwesto. Dahil sa walang tigil na pag-atake sa lupa at patuloy na pagmamatyag mula sa mga drone, napilitang magtago ang mga sundalong Ukrainian. Nagtago sila sa loob ng mga drainage pipes, mga sirang sasakyan, at mga gusaling winasak ng labanan. Wala na silang sapat na oras, lakas o yaman para magtayo ng matibay na depensa, kaya't ang bawat galaw nila ay isang buhay o pagkawala na desisyon. Ang total control ng Russia sa himpapawid, kung saan ang mga drone ay laging nagbabantay at naghahanap ng mga target, ay naging isang pangunahing salik sa tagumpay ng kanilang operasyon. Sa bawat sulok ng Ukraine, nakalutang ang mga drone, tinitiyak na ang bawat hakbang ng kalaban ay natutukoy at nabibigyan ng agarang tugon. Ang teknolohiya ng mga drone na may kakayahang makapagbigay ng real-time intelligence ay isang malaking game changer sa makabagong digmaan. Kaya't hindi na lamang ito isang simpleng pamamaraan ng pagmamatyag. Ito ay isang ganap na panukalang estratehiya na may kakayahang magdesisyon at magsagawa ng mga atake nang hindi na kinakailangan ng direktang pakikisalamuha. Hindi kalayuan sa direksyon ng Kupiansk, isang matinding habulan ang nangyari. Habang tumatakbo ang isang military truck ng Ukraine na may combat personnel, sinundan ito ng isang drone ng Russia. Pinilit ng truck na makalayo habang nagpapaputok ang mga sundalo sa loob, pero hindi nila nagawang pigilan ang drone na patuloy na sumunod. Sa tindi ng pagkakasunod at mahusay na kontrol ng drone, tinamaan nito ang likurang bahagi ng truck kung saan naroroon ang mga sundalo. Isang malupit na pagsabog ang naganap at karamihan sa mga saksi ay nalamon ng pag-atake. Ang insidenteng ito ay nagpamalas ng kahusayan ng teknolohiya ng Russia sa surveillance at aerial strikes sa makabagong digmaan, kung saan ang mga target ay naabot kahit na sa pinakamabilis na galaw ng kalaban. Ang Kupiansk at Popovka, 2 mga pangunahing rehiyon sa silangang Ukraine, ay may malalim na kasaysayan sa digmaan. Ang Kupiansk, halimbawa, ay isang mahahalagang daanan na ginagamit sa paggalaw ng mga sundalo at kagamitan, kaya't naging isang estratehikong layunin para sa Russia. Ang Popovka naman, na nasa tabi ng mga malalaking kalsada at railways, ay isang mahalagang bahagi ng supply chain na kinokontrol ng mga Ukrainian forces upang mapanatili ang kanilang operasyon. Kaya't hindi lamang ang pisikal na laban ang mahalaga dito, ang kontrol sa mga daanan at komunikasyon ay isang vital na aspeto sa pangmatagalang tagumpay sa digmaan. Mula Popovka hanggang Kupiansk, ipinakita ng sunod-sunod na coordinated na opensiba ng Russia kung paano ang modernong estratehiya sa digmaan
Batay sa pagiging dominante sa intelligence, mataas na presisyon ng mga drone at mahusay na koordinasyon ng mga unit ay nagiging susi sa tagumpay. Ang pagtutok sa mga kritikal na ruta ng supply, pagkawasak ng mga UAV command hubs at paglipol sa mga sundalong kalaban sa iba't ibang harapan ay nagpakita kung paano ang air superiority at mabilis na aksyon ay naging mahalaga sa paghubog ng laban. Hindi lang ito isang simpleng operasyon. Ito ay isang sining ng digmaan kung saan ang bawat galaw ay kinakailangang kalkulado at ang bawat segundo ay mahalaga. Ang mga operasyong ito ay hindi lang pinahina ang depensa ng Ukraine, kundi pinalakas pa ang posisyon ng Russia sa ilang mahahalagang lugar ng labanan. Ang patuloy na paggamit ng mga drone at advanced na teknolohiya ay nagpapakita na ang hinaharap ng digmaan ay hindi na lang nakasalalay sa lakas ng mga tao, kundi sa kapasidad ng mga makina at automatikong sistema. At tulad ng lagi, maraming salamat sa panonood at pag-explore ng mga kamanghamanghang kwento mula sa mundo ng mga operasyon militar, mga estratehikong galaw at makabagong teknolohiya. Naway nakatulong sa inyo ang mga impormasyong ito upang mas maintindihan at mapahalagahan ang kabigatan at pag-unlad sa estratehiya ng digmaan at teknolohiya. Huwag kalimutang mag-subscribe at abangan ang susunod na video kung saan patuloy natin sisiyasatin ang mga hindi pa natatalakay na kwento ng mga makabagong labanan.